Isang makulay na pagdiriwang sa talento ng mga Pilipinong manunulat ang kasalukuyang dinadaluhan ng mga kababayan nating Pilipino, partikular ang mga book lovers. Opisyal na kasing binuksan ang Philippine Book Festival. Sa ika-4 na taon ng Philippine Book Festival, pinagsama ng National Book Development Board ang mga manunulat at mambabasa sa temang gubat ng karunungan, tampok sa pagbubukas ang makukulay na sayaw, musika at iba pang pagtatanghal na sumasalamin sa mayamang kultura at panitikan ng bansa. Ayon kay NBDB Executive Director Charis Aquino Tugade, mahalaga ang ganitong programa para maipamalas ang talento ng mga Pilipino sa panitikan. Is that the Filipino creative work deserves exactly this kind of space. Not a corner, not a footnote, not a section, a room of its own, even for a few days at a time. Binibigyang diin din naman ni Department of Education Secretary Sonny Angara ang papel ng panitikan sa paghubog ng kabataan. Alluding to, the social volcano that has always been there in the Philippines, and, things in the Middle East will clearly make things worse. But the wonderful thing is, children have books to turn to. I hope they realize that. I think it's our duty, those of us in government, those of us in education, really have to make sure these alternatives are there for our young people, so that they don't take these drastic measures. And definitely, books are a world altogether a different world altogether for our children. Tampok sa Philippine Book Festival ang iba't ibang booth tulad ng Aral Aklat, Booktopia, Kidlit para sa bata at comics. Mayroon ding bahay ilustrador para sa mga mahilig gumuhit, gubat ng karunungan workshops at lugar lagdaan para sa book signing. Ayon sa mga nasa likod ng disenyo ng PBF ngayong taon, layo ng temang gubat ng karunungan na ipakita ang malawak at masiglang mundo ng mga kwento at ideya. Kaya siya gubat ng karunungan is para dun sa mga para maging inspiration siya ng iba na pag meron kang journey in life, so yung exploration mo sa gubat, bawat makikita mo, bawat mararanasan mo, anumang bagay dun sa forest na mahahawakan mo, it creates a story. It makes you feel something, and pag na-feel mo yung something na yon, meron kang kwento out of it. Para sa ilan, ito ang unang pagkakataon sa festival. Para naman sa ibang bookworms at book lovers, maituturing nila itong isang taunang tradisyon. Kapag po may work, nagde-leave na po. Kasi po, pinipili ko po talaga pumunta is first day po. Ang usually ko po kasi pinupuntahan is Summit Books, 19th Avenida, at saka po Comiket. So yung nilook forward ko talaga, yung number 1 ay pinunta ko po dito is Maharlika Volume 3 po, which is a graphic novel po. Parang naririnig ko lang siya online. Kaso hindi po ako marunong mag-commute. Pero nung binigyan po ako ng chance na pumunta dito para din sa work namin at advocacy, ginaw na rin po namin siya. Kasi 'di ba book month po ngayon. Talagang isa siya sa mga ina-anticipate. So, ngayon na ganito pala yung experience. Kaya ko naman pala siyang puntahan lagi. Kahit hindi for work. Tampok din ang bonding ng pamilya habang nakakahanap ang mga bata ng bagong paboritong kwento at mapapalawak din ang interes ng kabataan sa pagbabasa. My children, Sammy, si Katie. Sanay sila sa mga book fair. Ano mga kadalasan pong mga gusto nilang mga binabasa? Lahat. Any book, any type of story, chapter books. Kasama ko po ay mga estudyante na miyembro po ng Book Lovers Club. Sila po ay sinama namin para ma-experience nila kung how book fair is being done. At the same time, ma-enrich yung kanilang interest sa libro kasi students nowadays are not really fond of reading real books. But this is an experience for them. I'm with my co-teachers and the librarian para maka-explore pa po ng better offers sa mga books dito sa book festival po ngayon. Hindi rin nagpahuli sa Philippine Book Festival ngayong taon ang mga kilalang pangalan sa panitikan at comics. Si Paul Medina Jr., creator ng Pugad Baboy, at ang National Artist for Film and Broadcast Arts na si Ricky Lee. Suporta niya sa amin kasi kami ang lowest form ng art eh. Sabi nila comics, ang pinaka-highest ito painting eh. Pero ito yung gateway drug sa hard reading.
So bago ka magpunta sa box, na po text lang yung nababasa mo, pupunta ka sa may images. So yung mga bata, minsan, gusto na muna magbasa ng comics para naaliw sila sa visuals. Saka sila mag-hard reading. Well, hindi ko sasabihin na madali. Hard work naman talaga ang maging isang manunulat. Pero masarap na hard work siya eh. Kasi habang nagsusulat ka, nakakapag-create ka ng bagong mundo, nakakapag-create ka ng mga characters na buhay, maski gaano ka kalungkot o ka-down ang nararamdaman mo, feeling mo hindi ka nag-iisa. Kasi nakaka-create ka ng isang mundo ng imahinasyon. At later, naisip mo rin na marami ring mga taong makakabasa at maapektuhan, the way na naapektuhan ka bang nagsusulat ka. So, mahirap siya pero masarap siya at hindi ko siya pagpapalit sa maski na anong gawain. Take note pala, tatakbo hanggang March 15 itong Philippine Book Festival. Kaya para sa mga book lovers, kiddos, families, pati ang mga barkada, isama na ito sa inyong to-do list, especially this coming weekend, because this is your chance na rin para ma-meet ang inyong mga favorite authors. Mula rito sa Philippine Book Festival, para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Rania para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.